الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من سار إلى الخيرات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والصالحات. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فتفاوت التقوى تتفاوت الدرجات إلى الجنات. قال الله تعالى: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها وغرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. Ang lahat ng papuri at pasalamat ay tanging sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, nang dahil sa kanyang habag ay nakumpleto ang kabutihan dito sa ating pananampalatayang Islam. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat na pag-ukulan pagsamba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Siya lamang mag-isa at wala siyang katambal, ang Panginoon ng kalupaan at kalangitan. At ako'y sumasaksi ng ating kaibig-ibig na propeta na si Muhammad ay kanyang alipin at suko. Sumakanya nawa ang kapayapaan, 10 ng kanyang mga pamilya, kasamahan, at sa lahat-lahat ng mga mayroong takot sa Allah subhanahu wa ta'ala na gumagawa ng kabutihan. Maliban doon, paalalahanan ko po kayo, lalo na ang aking sarili, sa pagkatakot sa makapangyarihang Allah, kung gaano po kasigla ang ating takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ay ganoon din kataas ang ating antas o kalagayan sa kanyang mga paraiso. Tulad ng kanyang sinabi, ngunit yaong mga natatakot sa kanilang Panginoon o sa Allah, para sa kanila ay mga silid, sa kanilang itaas ay mga silid na itinayong mataas, na nasa ilalim ay may mga ilog na umaagos. Ito ay pangako ng Allah subhanahu wa ta'ala, at ang Allah ay hindi sumisira ng pangako. Ibadallah, la dara lil mar'i ba'da al-maut yaskunuha illa allati kana qabla al-maut yabniha. Faman banaha bi khairin taba maskanuhu wa man banaha bi syarrin khaba baniha. Mga alipin ng Allah, wala pong tahanan ang isa man sa atin, pagkaraan ng kamatayan o pagkaraan ng buhay o pagpasok natin sa kamatayan. Wala tayong matitirahan maliban na lang sa kung ano ang nagawa natin o ginawa natin bago tayo mamatay. Kung ginagawa natin ay mabuti o gumagawa tayo ng bahay sa paraiso, at kung ginawa naman natin ay masama, ay para na rin sinira natin ang bahay natin sa paraiso. At gumawa lang tayo ng bahay sa impyerno, tulad ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kung sino man ang
kasinungalingan o nagpapasinungaling sa akin, para na rin gumawa siya ng upuan niya sa impyerno. Ibig sabihin, kapag hindi ho natin pinaniwalaan o di kaya nagsasabi tayo ng kasabihan na sinasabi ayon daw kay Propeta Muhammad SAW, ngunit hindi naman, ang mga taong ito ay gumagawa sila ng upuan nila sa impyerno. Kaya't iwasan ho natin ang magsabi ng hindi totoo, lalo na kapag kasabihan ni Propeta Muhammad SAW. Mga alipin ng Allah, hindi natin sukat akalain ang ganda ng paraiso, kung gaano ito kalaki at kung gaano ito kalawak. Tunay na sinabi ni Propeta Muhammad SAW, mawdi'u sawtin fil jannah khairun minad dunya wa ma fiha. Ang lagayan daw ng latigo sa paraiso, yung lagayan lang ng latigo, sabi niya, ito ay mas mainam kaysa sa mundo at sa kanyang laman. Paano na kaya, fakayfa bibaitin aw kasrin fil jannah? Paano na po kaya kapag bahay ang, o di kaya kapag ito ay palasyo o kaya kastilyo sa paraiso, ay napakaganda, sapagkat mismo ang lagayan lamang ng isang kagamitan tulad ng latigo o di kaya yung tungkod, yung lagayan lang niya ay napakaganda pa o pinakamainam pa kaysa sa mundo at sa kanyang laman. Kaya't napakaganda ang paraiso, mga alipin ng Allah, na hindi natin sukat akalain. Kaya ang Islam, ang Allah subhanahu wa ta'ala, ay ginawa niyang madali sa atin. Ginawa niyang madali sa atin ang paggawa ng kabutihan. Napakagaan kung ating iisip-isipin. At nagawa na natin ang ilan, napakagaan gawin. At kung ito ay isinapuso natin, ay napakadali, napakagaan, at insyaallah ta'ala mabuti ang kahihinatnan ng ating pamamalagi sa mundong ito. At ang gantimpala ay paraiso na hindi natin sukat akalain ang lawak nito. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَعَلَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay nangako sa mga kalalakihan at mga kababaihang mananampalataya ng mga hardin, at nasa ilalim nito ay mga ilog na umaagos. Doon sila ay mamamalagi ng walang hanggan at kasiyasiyang mga tahanan. Sa mga hardin na walang hanggan na pamamalagi, subalit ang magandang lugod ng Allah ay siyang pinakamalaking gantimpala. Iyan ang malaking tagumpay. Kaya't mga alipin ng Allah, panatilihin mo natin ang paggawa ng kabutihan. Panatilihin natin ang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala upang tayo ay kanyang kaluguran. Dahil yan ho ang pinakamainam at pinakamalaking gantimpala ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat kapag ho tayo ay mamahalin o kahabagan na ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay madali ang paraiso na igagawad sa atin. Iilan pong mga hadith ni Propeta Muhammad SAW, may mga gawain na kung ating magagawa
para na rin gumawa tayo ng bahay sa paraiso. Ito ay iilan sa mga inutos ng Islam at iilan sa mga sunna ni Propeta Muhammad SAW. Tulad ng kanyang sinabi, "Man ghada ila al-masjid wa raha a'adda Allahu lahu fil jannati nuzulan kullama ghada wa raha." Sinabi ni Propeta Muhammad SAW, kung sino man ang pumunta sa masjid araw at gabi, ibig sabihin magsasala siya ng 5 beses sa isang araw, wala siyang ibang gagawin kundi magsasala doon sa masjid, dito gagantimpalaan siya ng Allah ng bahay sa paraiso sa tuwing siya ay pumupunta. Sa tuwing siya ay pumupunta sa masjid, para na rin gumagawa din siya ng bahay sa paraiso. At sinabi pa ni Propeta Muhammad SAW, "Man sadya furjatan fi safin rafa'ahu Allah biha darajatun wa bana lahu baitan fil jannah." Kung sino man ang isinara niya ang harang sa pagitan ng saf o itinituwid niya ang kanyang saf sa pagsasala at hindi niya nilalagyan ng luwang, hindi tulad natin sa ngayon, ay iaangat siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kataas-taasang pag-angat at gagawaran siya ng bahay sa paraiso. Subalit sa panahon natin ngayon ay hindi natin magawa sapagkat meron pa rin tayong pag-iingat, ay wala naman ho yung pwede naman ho yun sa Islam. Hindi, sapagkat yun ho ang ibinigay sa atin o di kaya payo sa atin ng mga scholar. Hanggang mayroon tayong pag-iingat ay pwede naman natin gawin. Subalit mayroong hadis ni Propeta Muhammad SAW, kapag wala tayong pinag-iingatan at tulad ng sa ngayon na kapanahunan, tulad ng sakit, ay mas mainam talaga tayo ay nagkadikit-dikit habang tayo ay nagsasala ng jamaah. At dito, dahil sa pagkakadikit-dikit na ito, ay iaangat tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kataas-taasang pag-angat at bibigyan niya tayo ng bahay sa paraiso. Sabi pa ni Propeta Muhammad SAW, "Man salla 12 raka'ah kulla yawmin tatawwu'an ghayra faridatin bana Allahu lahu baitan fil jannah." Kung sino man ang nagsala ng 12 na raka'ah, 12 raka'ah bilang sunnah maliban sa obligadong sala, ay papatayuan siya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso. Tulad ng alhamdulillah ginagawa nating sunnah, pangalagaan mo natin yung 12 na rak'ah, ito ho yung bago magsala ng obligado o di kaya pagkatapos. Mga alipin ng Allah, sabi pa ni Propeta Muhammad SAW, "Man salla duha arba'an bunya lahu biha baitun fil jannah." Kung sino man ang nagsala ng salatud duha o yung pag-angat ng araw sa umaga, ibig sabihin pagkalabas ng araw, siya ay nagsala ng salatud duha, yung sunnah na duha, sinala niya ito ng 4 na rak'ah, siya ay papatayuan o gagawaan ng bahay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa paraiso. Napakaraming na hadith, iilan lang ho itong ating nabanggit. Tulad din ng sinabi ni Propeta Muhammad SAW, "Man bana masjidan yadhkuru fihi ismullahi bana Allahu lahu baitan fil jannah." Kung sino man ang nagpagawa ng masjid at sinasambit dito ang pangalan ng Allah, gagawan siya ng Allah ng bahay sa paraiso. Hanggat ang masjid tulad nito, alhamdulillah, ay palaging binibigkas dito ang pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin palaging nag-aadan, palaging may nagsasala, insyaallah ta'ala, ang mga taong gumagawa at nagpagawa ay bibigyan ng bahay sa paraiso. Mga alipin ng Allah, sabi pa ni Propeta Muhammad SAW, "Inna man hamidallahu
أو إن من حمد الله واستجرع عند موت ولده أمر الله ملائكته أن يبنوا له بيتا في الجنة ويسموه بيت الحمد. Tunay na kung sino man ang pumupuri sa Allah subhanahu wa ta'ala habang siya ay sinusubukan, tulad ng namatayan siya ng anak, ang Allah subhanahu wa ta'ala ay mag-uutos sa kanyang mga anghel na gumawa ng bahay sa paraiso at pangalanan ito ng kapuri-puring bahay. Napakaganda mga alipin ng Allah, yaong mga taong namatayan ng anak, kapag sila ay nagtimpi, kapag sila ay nagsabar, insyaallah ta'ala, at tuloy-tuloy ang pagpuri sa Allah subhanahu wa ta'ala, ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagsasala, tuloy-tuloy ang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, itong mga taong ito ay bibiyaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng bahay sa paraiso. Kung kaya, panatilihin lang ho natin ang paggawa ng kabutihan, panatilihin natin ang mga dahilan upang sa ganun tayo magmamahal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Iilan lang po ang ating nabanggit na mga gawain. Kung ating iisipin yung mga sunnah na ultimo, yung hindi natin napapansin, yung pagkagising na o pagkatapos ng fajar, pagkaalala natin na dumating na yung ay meron ng araw, ay meron pala diyan na dahilan upang sa ganun tayo ay makagawa ng bahay sa paraiso. Salatul duha, kung tutuusin, napakagaan lang sa atin yung magsala ng 4 na rak'ah. Madali lang yun, siguro 3 to 5 minutes lang, tapos na. Nakagawa na tayo ng bahay sa paraiso. Ibig sabihin, kahit kung hindi natin kaya magpatayo ng masjid, bahay dalanginan, tulad nito, ay mayroon naman po mga gawain na iba. Upang sa ganun, tayo ay para bagang gagawan ng bahay sa paraiso. Kaya sa Islam, kung iisipin natin, napakagaan na gawain. Hindi tayo pinapabigat. Kung mayroon mga turo na ito daw ay pagpasok sa paraiso, kinakailangan pasabugin mo yung katawan mo upang ikaw ay mapasok sa paraiso. Kasinungalingan. Walang nagtuturo na ganito. Maliban na lang kapag talagang kinakailangan. Ngunit sa panahon natin ngayon ay hindi po aplikado. Kung mayroong magsasabi na magpapasabog ng kanyang katawan, ipapasok sa paraiso, ay hindi po totoo. Mag-ingat po tayo sa ganitong mga turo at doon ho tayo sa authentic na turo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wag ho tayong gumawa na hindi na pinapagawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iwasan ho natin ito mga kapatid, lalo na kapag iisipin natin na napakabigat na responsibilidad, napakabigat kung gagawin natin, kunwari ay tatalikuran na natin ang Islam, o kung iiwasan natin ay dahilan naman sa pagtalikod sa Islam, ay hindi po ganawa ng Islam. Ang ipinapagawa lang sa atin ay magaan na gawain. Wala nang gagaan pa sa tatayo ng sala. Kung iisipin mo, napakaganda pa sa katawan, spiritual, ganun din. Bakit inaalala mo ang Allah subhanahu wa ta'ala? At wala ka nang iisipin na iba. Ganoon dapat ang ating pagsasala, naway igawad sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang napakagandang bahay sa paraiso at yung kanyang habag naway mapa sa atin. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah wa astaghfiruhu wa atubu ilayhi inna rabbi rahimu wadud. Alhamdulillah wahdah
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, katakutan ang Allah subhanahu wa ta'ala ng tunay na takot sa pamamagitan ng pagsunod sa kanyang mga utos at pag-iwas sa anumang kanyang mga ipinagbabawal. At tingnan ninyo kung ano ang inyong gagawin o yung magbaon kayo pagdating sa kabilang buhay. Matakot kayo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tunay ng Allah subhanahu wa ta'ala na alam niya ang inyong mga ginagawa. Mga alipin ng Allah, sinabi ho ng ibang mga scholar, walang sino man ang gumagawa ng mga gawain dito sa mundong ito, maliban na lang na siya ay gumagawa rin ng bahay sa paraiso. Ibig sabihin ng mga mananampalataya, habang gumagawa ho tayo ng mga mabubuting gawain, mayroon namang inuutusan ng Allah subhanahu wa ta'ala na gumagawa sa ating paraiso. Gumagawa doon ng bahay. Yun yung mga anghel na inutusan ng Allah. Fa-in tawaqqafa 'anil amal, kung tayo ay titigil sa ating mga gawain, tawaqqafu 'anil bina. Titigil din ang mga anghel sa paggawa. At sasabihin sa kanila, fa yuqalu lahum malikihim la ta'malun, hindi na kayo gagawa. At sasabihin nila, sahibukum la, hindi na kayo gagawa sapagkat hindi rin ginagawa ng inyong mga kasama. Sino yun yung mga tao dito sa mundo? Kung tayo ay titigil sa paggawa ng mabuti, titigil din ho ang mga anghel sa paggawa ng bahay natin sa paraiso. Naway maintindihan ho natin ang kahulugan ng mga scholar. Yun ho yung ang masaklap ho dito, kapag titigil ho tayo sa paggawa ng mabuti, ay magkakaroon ho tayo ng kasalanan. At kung nakagawa na tayo ng kasalanan, walang ibang patutunguhan kundi impyerno. Ganon po sa Islam, pagkatandaan natin, ang paggawa ho ng kabutihan ay para bang gumagawa tayo ng bahay sa paraiso, ngunit ang pag-iwas dito ay para bagang gumagawa tayo ng gawa ng bahay natin sa impyerno. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Allahumma farrij hammil mahmumin minal muslimin washfi mardana wa mardal muslimin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aminna fi awqatina wa aslih a'immatana wal umalata umurina. Allahumma ati nufus taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salat. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أفضل من سار إلى الخيرات. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل التقوى والصالحات. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا
fatafawati at-taqwa tatafawatu darajatu ila